talagang may bagyo sa buhay. Pero, ang Kristiyano, higit sa lahat, ay dapat sa gitna ng bagyo nakikita yung buhay na ating panalangin. At sabi diyan, igrinant ng Panginoon itong panalangin ni Pablo. Kung minsan, dito sa ating mga panalangin ay meron tayong mga katanungan. Kung igagrant nga ba ng Panginoon. Si Pablo sa gitna ng bagyo, natutong manalangin. Humingi sa Panginoon. No? Madalas kasi sa ating buhay, itong kinaliligtaan natin, itong buhay nating panalangin. Sa ating mga karanasan kasi, may mga hindi natin ipinalangin na nangyayari din naman. No? May mga pinanalangin tayo na hindi naman nangyayari, hindi naman ginagrant. Minsan may pinag-pray tayo, nakalimutan na natin i-pray. Sinabi natin, sige, pag-pray kita, pero nakalimutan mo, tapos ginawa pa rin, nangyari pa rin. Minsan may katanungan tayo, what's the use ng prayer? Kung mangyayari din naman. O hindi rin mangyayari. So, para saan pa na tayo ay manalangin? Makita natin dito na ang panalangin ay natural na response ng isang Kristiyano. No? Makikita natin na ito ay dapat nating ginagawa. Actually, ito yung naisin ng mga disciple nung sa Luke chapter 11. Tingnan po natin dito yung mga tala tungkol sa panalangin. Nang nakita ng may isang request na hiningi ang mga disciple sa Panginoon Jesucristo, at ang kanilang request ay ano? Panginoon, sa Luke chapter 11 verse 1, anong nais nilang ituro ng Panginoon sa kanila? Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. Diba? Napakaraming ginawa ng Panginoon. Pwede sabihin nila, Panginoon, turuan mo nga kami paano magpagaling. No? Turuan mo nga kami paano magparami ng pagkain. Paano gumawa ng himala. Turuan mo nga kami paano yung mga bagay na mangaral. Turuan mo nga kami paano magturo katulad ng pagtuturo nyo. Pero hindi yun ang hiniling ng mga disciple. Ang hiniling ng mga disciple ay turuan mo kaming manalangin. Sapagkat nakita ng mga disipulong ito na ang sikreto ng ating Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, at yung kanyang paglaban sa tukso, at yung kanyang pagtatagumpay dito, at yung kapangyarihan sa paggawa ng mga himala, ay nakita nilang sa buhay panalangin ng ating Panginoon. At ganun din naman tayo. Sa buhay na ito, dapat marunong tayong manalangin. Kung hindi tayo marunong manalangin, dapat magpaturo tayo sa Panginoon. Sapagkat hindi natin kayang labanan ang bagyo sa buhay na ito na hindi ka marunong manalangin. O hindi mo alam kung ano ang panalangin. Ito'y isang gawain para sa pagpapatagumpay ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano hindi nagtatagumpay ay hindi nananalangin. Ang Kristiyano na sa bagyong ito ay parang dinuduyan-duyan lang ng alon at hindi makapagpatagumpay doon ay sapagkat hindi niya alam kung paano manalangin. Kaya paturo tayo sa Panginoon. At sa ating panalangin, ang sabi ng Panginoon, ang una mong bigkasin, ito tinuro ng Panginoon, Ama namin. Di ba? Yun ang una, yun ang basis ng ating prayer. Kung may time pa sana tayo, pag-aralan natin ito isa-isa eh. Diba? Sabi ng Panginoon, Ama namin, kailangan magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Walang prayer na effective kapag wala kang relation sa Panginoon. The basis kaya ka lalapit sa Panginoon ay dahil Ama natin siya. At yun ang magbibigay sa atin ng malaking dahilan para tayo lumapit sa Kanya. Na hindi tayo mag-aatubili, na tayo Kanyang tutugunin sa ating mga panalangin sapagkat meron tayong Ama. Diba? So, kung siguro ay tayo'y mag-uutos sa yung halimbawang binigay ko nung kami nag-extended prayer meeting, kung uutusan si Obama ng kung sino man tao, eh hindi kayang pasunurin si Barack Obama. Kasi presidente siya ng Amerika. Powerful, di ba? Pero pagka lumapit sa kanya yung kanyang anak at sinabi, Tay, Dad, pwede po bang kuha niyo ako ng tubig? Isang basong tubig. Very powerful man sa powerful nation. Tatanggihan niya ba yung kanyang anak?
ganon din tayo. Meron tayong makapangyarihan Diyos. Kung lalapit tayo bilang kanyang anak, hindi niya tayo matatagyan. That is the basis. Sa panahon ng bagyo, lumapit tayo sa ating Ama. Lapit tayo sa ating tatay. Abba, Father. Alam nyo ba, wala sa history before nang banggitin ng Panginoon na yung Diyos ay tawagin mong tatay. Wala sa kasaysayan niya. Lahat kinatatakutan ng Diyos kahit sa anumang kultura, laging may fear sa Diyos, iba't ibang Diyos, mga maling Diyos, mga Diyos-Diyosan, lahat kinatatakutan Diyos. Pero si Jesus Christ, ang siyang unang nag-introduce sa kasaysayan, na God is our Father. On the basis of that, you have a relationship na sa iyong prayer, it will be effective sapagkat anak ka ng Diyos. Ang katanungan, meron ka na bang relasyon sa Panginoon? Pag sinasabi mo may relasyon ka sa Panginoon, ibig sabihin noon ay nabago na yung relasyon mo sa iba. Diba? Kapag kami nagsasabi na ako'y may relasyon na sa Panginoon, ang pangkaraniwan tanong doon nabago na ba ang relasyon mo sa kasalanan? Kapag hindi pa bago yung ibang relasyon mo sa ibang bagay, huwag mo sasabihin may relasyon ka sa Panginoon sapagkat kapag ka nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, babaguhin niya ang buhay mo. Isa kasi, lagi tayong ganoon sa ating pagwa-water down ng gospel, we share na, tinatanggap mo ba ikay makasalanan? Lahat ng tao tatanggap na sila yung makasalanan. Maski nga si Satanas, tanungin mo, makasalanan ka? Sabihin, yes. Pero tanungin mo yung tao na yon, ikaw ba ay tanda ng talikuran ng iyong kasalanan? Kinamumuhian mo na ba ang kasalanan mo dati mong ginagawa? Kapag hindi pa, wala ka pang relasyon sa Panginoon. Ang tunay na marelasyon sa Panginoon ay namumuhi sa kasalanan. Hindi ko ibig sabihin hindi ka na ba nagkakasala, sapagkat kahit pinaka-godly person ay nakakadanas ng tuksod pagkakasala. Pero yung pagkamuhi sa pagkasala ay dapat meron sa isang Kristiyano. Yun ang ating sukatan kung matatawag natin ang Diyos ay tunay nating Ama. Pangalawa, sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done. Yun ang ating prayer. Hindi yung gusto natin. Kundi yung loobin ng Panginoon. Effective prayer sa panahon ng bagyo ay hindi yung gusto ko, Panginoon. Nakita natin yung pinag-pray ni Paul. No? Pwede ipag-pray ni Paul na alisin mo yung bagyo, pero hindi ginawa ng Panginoon. For 14 days, makita natin sa tala na ito, 14 na araw at gabi, dinuduyan ng alon yung barko. Imagine that. For 14 days and night. Wala kang makita. Dinuduyan. Pwede ipag-pray ni Paul. Pero hindi grinant ng Panginoon yung prayer na yan. Sapagkat ano ang will ng Panginoon? Ang will ng Panginoon, sa kabila ng bagyo na yun, wala lahat madidisgrasya. Wala lahat mapapahamak. Kundi lahat may liligtas. At yun ang pinag-pray ni Paul na grinant ng Panginoon. Kasi yun ang will ng Panginoon. Minsan sa ating mga prayer ay kaya hindi ginagrant ng Panginoon ay dahil yung ating will, ang gusto nating masunod, hindi yung kalooban ng Panginoon. And it will avail not. May mga nagtatanong, does prayer works? Effective ba ito? Kahit sa kabila ng aking pagpe-pray, 40 years old na ako, ay wala pa rin akong makapartner, sabi ni Kuya Don. Does prayer work? 6 na taon na ako nagpe-pray pero wala pa rin kaming anak. Does prayer work? Yes. Sometimes, hindi lang natin nakikita kasi ang gusto natin yung ating will, hindi yung will ng Panginoon. God works. Maasahan natin yun. And He grant. Sabi doon, God granted you. May pinagkakaloob ang Panginoon sa gitna ng bagyo. Makikita natin na meron siyang ipinagkakaloob sa atin. Dito sa Luke chapter 11, makita natin dito may talinghagang ibinigay ang Panginoon dito sabi sa isang kwento na sinabi pa niya, ipilagay ninyo, verse 5, Luke chapter 11, verse